Sa isang pagtutuwid, wala namang suspension ng klase sa Coronadal pero hiniling ng LGU sa mga government at private establishments na i-assess ang structural integrity ng mga ito na may kasamang structural engineer. Balita naman mula sa labas ng bansa. Umaabot na sa 1,560 katao ang tinamaan ng sakit na tigda sa Estados Unidos mula Enero ng taong ito. Ayon sa US Center for Disease Control and Prevention, ito ang pinakamataas mula nang ideklara noong 2000 na nakaalis na ang sakit sa bansa. Karamihan sa mga tinamaan ng mga mag-aaral, inaalam na ng Philippine Embassy kung may mga Pinoy ba na nadamay sa naturang outbreak. Muling niyanig ng 5.8 magnitude na lindol ang Cebu alauna kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOLCS na itala ang lindol sa southwest ng Bogo, Cebu. Ito ay may lalim na 10 kilometro at ang pinagmulan nito ay tectonic o paggalaw sa ilalim ng lupa sa lugar ng fault line. Kagabi nakapagtala din ang PHIVOLCS ng magnitude 4.5 sa Davao Oriental alas 10:40 ng gabi. Nagpaabot naman ng tulong ang Estados Unidos sa mga residente ng Manay, Davao Oriental na naapektuhan ng magkasunod na magnitude 7.4 at 6.8 na lindol noong Biyernes. Sa isang pahayag, sinabi ng US Embassy na kabilang sa ipinadala nilang ayuda ay higit sa 137,000 na family food packs at 500,000 na mga emergency shelter kits. Tiniyak naman ni US Ambassador Mary Kay Carlson na patuloy ang kanilang ugnayan sa DSWD para sa iba pang mga tulong na darating. Nagpaabot na rin ng pakikiramay at relief goods ang bansang Japan. Nakakapagtala naman ang DOST ng umaabot sa 30 mga lindol kada araw sa buong bansa. Sinabi ni DOST Secretary Renato Solido, hindi ito kakaiba dahil sa dami ng aktibong fault lines at trench sa ilalim ng lupa at sa dagat ng Pilipinas. Karamihan sa mga pagyanig na ito ay hindi nararamdaman ng tao. Kung susumahin ay libo-libo ang mga paggalaw ng lupa na naitatala pero hindi ito dama ng taong bayan. Inanunsyo naman ng Department of Education na mahigit 940 na mga pribado at pampublikong paaralan sa bayan ng Manay, Davao Oriental ang apektado ng lindol. Ilan sa mga ito ay bumagsak, tumagilid at karamihan ay may mga crack sa dingding at pati na sa mga sahig. Aabot naman ng 89,600 na mga estudyante at higit 8,300 na mga guro ang naapektuhan sa siyam na riyon na nakaranas ng lindol. Merong 137 na mga estudyante at 49 na mga guro o kawani na nasaktan o nasugatan dahil sa kalamidad. Sa pagtaya ng DepEd, nasa 2.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa education sector. Muli na namang umatake ang China Coast Guard at binangga ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, unang pinaputukan ng water cannon ng Chinese vessel ang BFAR boat at pagkatapos ay sadyang binangga ito ng mas malaking barko ng China Coast Guard. Nagdulot ito ng bahagyang pinsala sa barko ngunit walang nasaktan na tripulante.